Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Kinagagala po namin na hindi kayo makita sa ating pong iglesia, maging yung ating pong mga tagapanood sa hapon po ito. Marami pong salamat sa inyong pong pagtunghay sa ating pong service sa pamamagitan ng ating pong online Facebook and YouTube channel. Sa umaga po ito, tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pong kapatid si Kuya Emil. Papakunahan po tayo ng ating pong praising sa ating pong awitan at tayo po ay mapapagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng salita niya sa umaga po ito. Purihin po natin ang Diyos, ibigay po natin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa Kanya sa lahat ng bahagi ng ating pong gawain sa umaga po ito. Samahan niyo po akong manalangin. Tayo po ay sama-samang tumulong sa ating Panginoon sa umaga ito. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa buhay na taglay ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pagkakataon at pribilehiyo na kami po ay sama-sama makapagbigay ng paglilingkod sa iyo sa umagang ito. Tunay nga po na maibigay po namin ang karapat-dapat na papuri sa iyo lamang aming Diyos. Sa lahat po ng bahagi ng gawain ito, tunay nga po na ikaw po ang siyang manguna. Ang salita mo po, Panginoon, ay tuloy po sa puso ng bawat isa sa amin at maisapamuhay ang bawat salita mo na amin po maririnig sa umagang ito. Dalangin din po namin ang aming po mga kapatid na nasa bawat tahanan. Tunay nga po, O Diyos, na ikaw po ang pumalingat sa bawat isa. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa umagang ito. Ito po ang aming sakot na langit sa pagkakas ng pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Amen. Yan. Muli po, kamusta ang bawat isa sa atin? Beauty pa rin. Beauty pa rin ba? So, comment po sa ating comment box kung ano po yung ating pong kalagayan sa umaga po ito. Nais po namin malaman ano na po yung kalagayan ng bawat isa sa atin dahil hindi po lahat ay nakakapunta sa ating iglesia. Meron po tayong mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan. Nais din po namin malaman ano po yung kalagayan sa mga oras ito. Sa umaga po ito, papangunahan po tayo ng praise para po sa ating pag-aawitan. Ayan. Muli isang magandang umaga po sa ating lahat. Hello po. Ay, nadami pa rin. Sige po. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Samahan niyo po kami na natin po siyang kamulitan sa oras po nito. Awitin ko man
wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Kung mayroon lang akong sariling buhay, hindi pagkakainin, lahat sa'yo'y ibibigay. Ngayon naman sa'kin, nag-iisang taglay, inalaan bawat sandali upang ibigin ka na walang hanggan. Nandagin na hindi na mapagay sa pagkaroon, puso ko ba'y sa'yo'y nagmamahal. Sa bawat panahon, nananangin kayaman mo, ikaw ay sambahin. Wagas na masinay iyong dinggin, kalakip na awitin. Kung mayroon lamang akong sariling buhay, hindi pagkakain, lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, inalaan bawat sandali upang ibigin ka na walang hanggan.
128. Mga awit 128. Mga awit 128. Ang bunga ng pagsunod kay Yahweh. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay tinawag. Ang maalab na naisip sumunod sa kanyang utos. Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito ay maligaya at maunlad ang pamumuhay. Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga at parang tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Ang sinuman, kung si Yahweh po ang pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapagain. Mula sa Zion, pagpapala nawa ni Yahweh ay nagaling. At makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. 6. Ang magiging iyong apo, naway iyo'y makita rin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Ito ang salita ng Diyos. Morning po sa ating lahat at tayo po ay muli na sa ating pag-aaral sa Genesis. Medyo i-post ko yung para makita yung text sa likod. Yan po yung pag-aaralan natin ngayon, yung Genesis 41. So, siyam na lang po na chapter at matatapos na natin yung Genesis. So, buksan po natin yung mga Bible natin sa Genesis 41, verse 45. Yan po yung text natin sa umaga nito. So, sabi dito sa Genesis 41, verse 45. So, sabi mo dito ganito. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan sa Penat-Paneia at ipinakasal sa kanya si Asenan na anak ni Potipera, ang saserdote sa Heliopolis. Bilang gobernador, nilibot ni Jose ang buong lupain ng Egypto. Tayo po manalangin sa mundo. Ang nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Patuloy po kami umaasa sa iyong biyaya. Sa umagang ito, patuloy ka namin pinabuhi at pinapasalamatan. Dalangin namin na patuloy namin maunawaan ang sinasabi mo sa bawat isa sa amin, sa aming mga buhay, kung ano ang pinapagawa mo sa amin. Tulungan mo po kami na patuloy na maging masunurin sa iyong salita. Lagi namin ito pangawakan at lagi kami umasa sa iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yung pangalan po ni Joseph sa Egypto ay pinalitan. Kasi nung nanaginip naman yung Paro, pinatawag niya si Joseph. So, nung pinatawag si Joseph, binigyan niya ito ng bagong pangalan kasi pinaliwanag ni Joseph yung panaginip niya. So, yun yung pag-aaralan natin yung pangyayari ng sa 41. Kasi sa 41, medyo maraming naganap na mga pangyayari. Dito nagkasawa si Joseph, at saka siya yung naging pangalawang pinuno o second to the highest na leader sa buong Egypt. So, dito natin makikita yung mga pangyayari niya sa Genesis 41. Pero bago yun, yung sa Penat-Paneia na pangalan, si Josephus nagbigay siya ng quotation sa bagay na ito na ang ibig sabihin daw nito ay finders of mystery o finder of mysteries. So si Joseph daw yung nakaalam ng misteryo dun sa panaginip ng Paro. Siya yung nakaalam. Sabi niya ng Jerome, sabi niya Savior of the world o tagapagligtas ng sanlibutan. Kasi nga, noong panahon na yun, di ba, nagkaroon ng tagutong at yung Egypt lang yung napakaraming pagkain dun sa panahon na yun. No, kaya makikita natin later on yung mga kapatid ni Joseph o yung pamilya ni Joseph dun sa Canaan, pupunta sa Egypt para bumili ng pagkain. Later on yan. At saka yung Egyptologists, nakita nila, later on dun sa paghukay ng mga nakalimutan ko yung naghukay. Archaeologists, mga archaeologist findings, nakita nila na yung dulo ng Paneia o yung Ea, ang ibig sabihin ng high life. Kaya ang sabi nila dyan, the God is fit and He lives. No?
So, ang pagkakaunawa nila, kaya sinabi na parang yun na kay Joseph, o pinangalan sa kanya, kasi naisip nila na yung Diyos na nagsasalita at nabubuhay. Kasi makikita natin later on dun sa Exodus, no, yung mga Egyptian, naniniwala sila sa napakaraming Diyos. Di ba? Yung Diyos may iba-iba silang Diyos na pinaniniwalaan na halimbawa si Ra, yung Diyos ng araw, di ba? Yung mga bagay na yun na hindi naman nagsasalita, o hindi naman nakakakita, o hindi naman nabubuhay. No? Kaya ang inisip nila na, ang inisip siguro ni Pharaoh na, etong Diyos ni Joseph, nagsasalita at saka nabubuhay, mabuhay siya ng Diyos. No? So ganun yung Diyos na pinaniniwalaan natin. No? So yung mga pag-aaralan natin na dapat natin maintindihan na sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran natin. So yung series ni Kuya ni Pastor na tama ba yun? Who is God? Anyway, medyo related dito yun kasi no, etong pangyayari ito, ipinakita dito na sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran ni Joseph? No? So tayo dapat natin maunawaan ano ba sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin? No? So, meron akong napakinggan na isang turo. Ang sabi niya, dapat ma-resolve natin sa sarili natin. Kahit na anong kalagayan natin sa buhay natin, dapat natin itandaan sa isipan natin itong tatlong bagay na patungkol sa Diyos. Ano yun? Yung pag-aaralan natin. Una-una, God is in control. God is in control. So, yan ay makikita natin sa verse 1 to 8 ko, tinatawag rin ng El Elyon o yung God is, ano ba yung El Elyon naman, God is, ha? Hindi, God El Elyon eh. Ang Lucis, El Rohi yun eh, El Rohi. Pero itong El Elyon, siya yung pinakamakapangyarihan kasi yung master, master of the universe, parang yun God who creates everything, yun yung ano niya, yun. So kaya siya yung may control sa lahat ng bagay. Sa bawat pangyayari sa buhay natin, siya yung may control. Bagamat parang minsan nakikita natin, naisip natin na, hindi, paano kung ikaw yung nag-decide? Di ba? Ibig ba sabihin, kontrolado pa rin ang Diyos yun, no? So sa siguro yung bagay na yun, mga area na yun, na hindi natin may papaliwanag. Pero halimbawa, yung paghinga natin, sino mo may control ng paghinga natin? Di ba? Yung humihinga ka kayo, tapos bukas, hindi na. Di ba? Katulad ng kapatid natin na si Boy, hindi natin alam na tapos na pala, o ganda na lang yung hininga niya, di ba? Ang Diyos pa rin ang nagbibigay nun, o ang Diyos pa rin ang nagtatakda ng mga bagay na yun. Ano pa? Yung sistema ng katawan natin, di ba? Kung paano tayo humihinga, tapos kung paano tayo lumalangat ng oxygen, di ba? Kung paano tayo hindi nagkakaroon ng virus, di ba? Parang minsan, iniisip natin na parang, natural na lang yan. Hindi natural yun. Meron din pagkilos ang Diyos doon, di ba? Yung paano sumisikat yung araw, paano nagkakaroon ng ulan, di ba? Paano umiinit, di ba? Ang Diyos pa rin na may kontrol sa lahat ng bagay na yun. Kung paano gumagawa yung nature sa kapaligiran natin. Siya pa rin ang may kontrol. Dito, makikita natin dito kahit yung si Pharaoh na leader o kini-consider ng mga Egyptian na Diyos nila, di ba? Yung Pharaoh na pinakita sa atin dito na ang Diyos pa rin na may kontrol. Bakit? Doon pa lang sa panaginip niya, binibigyan niya na dinidictate na ng Diyos sa kanya na ito yung mangyayari. Di ba? Ibig sabihin, ito yung gagawin ko. Ito yung gusto kong gawin dyan sa lugar niyo. So makikita natin dito yung pag-control ng Diyos sa bagay ito. Makikita natin dyan yung 7 5 king and 7 ugly king cow. Nung pinaliwanag ni Joseph na yung 7 5 king, ibig sabihin yun yung kasaganaan. Ganun din yung 7 clouds and good and 17. Yung 7 ugly and king cow, kakainin niya yung mga matataba at saka yung malulusog na baka, di ba? So makikita natin dito, mamaya ipinaliwanag ni Joseph yung patungkol na yun, patungkol sa bagay na yun. So, yung pagkontrol ng Diyos, doon pa lang sa panaginip ng Parao, nagsasuggest na siya o sinasabi niya na ito yung gagawin ko. Sa buhay natin, parang minsan nakikita natin,
hindi natin napapansin na ano ba yung gusto pagawa sa akin ng Diyos? O ano ba yung gagawin ng Diyos sa buhay ko? Di ba? Dapat alam natin yun. Kasi kung hindi natin alam kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin, bukod doon sinasabi na ng salita ng Diyos na dapat natin siyang kilalanin bilang Diyos, dapat natin siyang sambahin bilang Diyos. Bukod doon sa mga bagay yun, merong purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na gusto niyang ipatupad yung plano na yun dahil siya yung may control sa lahat ng bagay. No? So, dapat natin intindihin na ang Diyos, siya pa rin ang may control. Hindi siya nawawala dun sa sin. No? Kasi kung wala ang Diyos, isipin niyo, kung wala ang Diyos, yung bang peace and order sa buong mundo magaganap. Di ba? Maaaring yung order magaganap, pero yung peace, di ba? Yung peace maaaring maganap, pero yung order, ibig sabihin yung hindi ba nakagulo ang tao kung merong dumating na asteroid na babangga sa mundo, di ba? Yung mga bagay na to, inilagay na ng Diyos o iniayos na niya dahil siya yung may control, siya yung may lalang sa atin. No? So makikita natin no, na dapat yung bawat isa sa atin magpakontrol sa Diyos. No? Saan natin makikita yun? Makikita natin yun sa Ephesians. No? Sinabi sa atin doon na huwag kayong maglalasing kundi sikapin niyo yung mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Yung Spirit filled doon, hindi yung sinasabi na parang pumunta ka sa gasolinahan na may dala ka sa sasakyan tapos nalagyan ng gasolina. Hindi ganun. Kundi ang sinasabing Spirit filled doon, dapat yung buhay mo, pakontrol mo sa banal na Espiritu. Yun yung gusto ng Diyos na ipahiwatig sa bawat sa atin na yung buhay natin dapat kontrolado na ng Diyos. No, hindi ito control ng sino man. Hindi mo ito control. Ibig sabihin yung pagmamanipobra mo sa buhay mo, hindi dapat ikaw ang nauuna o hindi dapat sa sarili mong kagustuhan ang mangyari. Kundi ano yung kagustuhan ng Diyos? Dapat ganun ang mangyari sa bawat isa sa atin. No? Kasi minsan yung puso natin ng damdamin o kaya yung, di ba sinasabi nga na kung masaya ka, huwag ka magdidesisyon. O kaya kung galit ka, huwag ka rin magdidesisyon. Dahil na-apektuhan ka nito. Pero kung pustos ka ng banal na Espiritu, marirealize mo, mauunawaan mo na kapag pustos ka pa ng Espiritu, lahat ng desisyon mo, lahat ng naisip mo, kasi nakaalam sa Kanya eh. No? Siya yung kinoconsider mo sa buhay mo. So dapat maging ganun yung buhay ng bawat isa sa atin. No? Katulad yung dito sa settings na to, o dun sa kay Paraon na pinakita sa Kanya kung ano galing ng Diyos. So pangalawa, no one could interpret yung dreams, no? Di ba? Kahit na tinawag niya na yung soothsayer, priest, no? At saka yung wise men. So makikita natin dito, sino itong mga soothsayer na ito, yung mga magician ng Egypt. Sila yung nakakabasa ng mga kaganapan sa paligid. Halimbawa, yung alignment ng star, no? O kaya yung alignment ng araw sa mundo, di ba? O ng alignment ng araw sa buwan at saka sa mundo. Nakikita nila yung mga bagay niya na mayroong padating na mga pangyayari. Pero makikita natin dito na hindi nila sinubukan na i-interpret yung dream si Pao. Bakit kaya? Bakit hindi nila sinubukan? Sa palagay niyo. Di ba? Kasi yung nakaraang 2 taon, makikita natin doon, no? Di ba yung pinapupunta ng ulo si Chip Baker, di ba? So, siguro natakot kayo ng mga to, kapag nagkamali tayo dito. Baka buhay natin yung yung kapalit, no? So, makikita natin dito, sabi ito, pagkaraan ng 2 taon, ang Paraon naman ang nanaginip, na panaginipan niya siya yung nakatayo sa pangpang ng ilong-ilo. So, yung pinakita niya yung panaginip niya. So, yung after 2 years na yon, siguro naaalala pa ng mga tao ito, no? Yung soothsayer at wise men na, si Chip Baker na pinapupunta ni Paraon ng ulo pagka nagkamali tayo dito ng paliwanag at napatunayan na mali tayo, sigurado buhay natin yung katapat dito, no? Di ba? So, kaya siguro hindi nila may paliwanag. At siguro, syempre, lalo-lalo na, dahil may kontrol ng Diyos, hindi niya pinahintulutan na magsalita o magsabi yung
mga tao ito, no? Dahil mas maganda siyang plano o meron siyang plano na si Joseph ang bahala doon. So yung wise man naman, sabi dun sa 1 Corinthians 3:18 to 20, ang sabi rito ni Pablo, 1 Corinthians 3, 1 Corinthians 3:18 to 20, sabi rito mo. Sabi, huwag bayarin naman ang kanyang sarili. Kung nag-aakalang siya'y marunong, ayon sa sanlibutan ito, ibilang niya siya'y mapang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan sa sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marunong sa kanila na ring katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon na ang iniisip na marunong ay walang kabuluhan. Di ba? Makikita natin dito na yung karunungan ng sanlibutan, kamangmangan sa harapan ng Diyos. Di ba? Yung kahit pa sabihin natin na itong mga wali dito, magagaling itong magbasa ng mga stars o kaya ng mga panaginip, magagaling sila magpaliwanag ng panaginip. Pero etong pagkakataon na to, hindi yun uubra sa karunungan ng Diyos. Di ba? Makikita natin dito na yung karunungan ng Diyos, kakaiba yun sa karunungan ng sanlibutan o kakaiba sa karunungan ng tao. No? At paano natin makakuha yung karunungan ng Diyos o yung knowledge na yun o yung wisdom na yun? Di ba sabi dun sa Proverbs 1:7 ba yun? No, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So makikita natin na kung tayo mananampalataya, meron tayong takot sa Panginoon, meron tayong pagkilala sa Kanya na siya yung Diyos na pinakamataas, no? Kasi yun yung pagiging in control no? Yun yung isang na most high God, no? Siya yung pinakamataas na Diyos, siya yung pinakamataas na dapat na papurihan, dapat kilalanin sa buhay natin, no? Makikita natin dito na kung magtitiwala tayo sa Kanya, sama yung karunungan na ibibigay niya sa atin, di ba? Na malalayo tayo sa kapahamakan, malalayo tayo sa pagpandarayan, sa liputan, no? So yung dapat natin tingnan sa buhay natin, no? Katulad ng mga wise man nato na hindi sila tinry na ipaliwanag yung na to, yung panaginip na to. Siguro dahil nga sa takot. Pero sa atin, sa mga mananampalataya, di ba, dapat natin isipin na kung meron tayong karunungan ng Diyos, katulad ng gagawin ni Joseph mamaya na ipapaliwanag niya, pwede natin sabihin o pwede natin i-share sa mga tao na yung karunungan ng Diyos para maunawaan nila kung ano yung sinasabi ng Diyos sa buhay nila. No? Kaya nga, yung bawat isa sa atin, pinapahayo, no? Na ipahayag na, oy, meron darating na paghukom pag namatay ka. No? Ligtas ka na ba? Di ba? Dapat natin sinishare yung gospel sa mga tao ito upang sila man makabahagi sa karunungan na ibinahagi sa atin ng Diyos dahil sa pagkilala natin sa Kanya bilang Panginoon at Ligtas. So yung karunungan na ibinibigay sa atin ng Diyos, in general, kumbaga, bawat isa sa atin na may takot sa Diyos, meron siyang binibigay na karunungan. Pero yun nga, sabi nga dito na yung karunungan natin sa sanlibutan o yung karunungan sa sanlibutan, kamangmangan naman yun sa harapan ng Diyos So, bilang isang pinagkatiwalaan na karunungan na galing sa Diyos, dapat natin itong ibahagi. Dapat natin itong i-share. No? Dapat natin itong sabihin sa mga tao na ano ba yung gusto ng Diyos na mangyayari sa sanlibutan o ano yung gusto ng Diyos na gawin sa buhay ng bawat isa sa atin. No? So yung karunungan na yun, napoposes ng bawat mananampalataya, naniniwala ako na yung bawat isa sa atin, binigyan tayo ng karunungan ng Diyos kung nanampalataya ka na kay Jesus na ibahagi yung lalo-lalo na yung kaligtasan na natanggap natin. Yung salita ng Diyos na sinasabi sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, kung ano yung
kung ano yung pinapahayag nito. Di ba? Minsan, ang nakikita natin kasi, di ba, yung nababasa natin, halimbawa, ngayon, pandemic, naisip natin na malapit na dumating si Kristo, marami nagsasabi na, malapit na dumating si Kristo. Pero, ano yung ginagawa natin? Para bigyan ng warning o bigyan sabihan yung mga tao na nakapaligid sa atin. No? Meron ba tayong puso na mag-share sa kanila na malapit na dumating ang Panginoon, dapat kang magsisi, dapat mong talignan yung kasalanan mo, dapat kang sumunod sa Diyos, dapat kang sumampalataya sa ginawa niya sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo na iniligtas ka. So dapat maunawaan natin yun na ano ba yung sinasabi ng Diyos sa atin. No? So yung bawat sa atin, binigyan ng karunungan. Hindi mo kailangan sabihin, hindi natin kailangan na sabihin na tayo ay wise, o kaya nakapag-aral, o kaya nagtapos ng doctorate o ng masteral sa university. Hindi naman ang kailangan yun. Ang kailangan lang, yung pagkatakot mo sa Diyos, no, tama, no, totoo, na sumusunod ka sa Kanya. Kasi yun yung sabi ng Bible the beginning of wisdom, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kung may pagkatakot tayo sa Panginoon, makikita natin yung wisdom na magpuplog sa atin. Kasi yung banal na Espiritu, siya yung kikilos sa atin upang maunawaan natin yung mga itinago ng Diyos dun sa mga mangmang, yung hindi niya pinapahiwatig dun sa mga matatalino. Maintindihan natin na, ganito pala yung gusto ng Diyos. Ito pala yung naisin ng Diyos sa buhay ko o sa buhay ng mga tao na nakapaligid sa akin. So pangalawa, yung God is good, di ba? Dapat natin unang matandaan, dapat natin tandaan sa buhay natin na God is in control. No? Ano man yung nangyayari sa paligid natin, ano man yung kalagayan ng mundo sa ngayon, tandaan pa rin natin na huwag tayong matakot, God is in control. Di ba? At yung pangalawa, God is good. No? Dapat natin i-resolve sa sarili natin o itandaan sa sarili natin, sa isipan natin na ang Diyos ay mabuti. Di ba lagi natin sinasabi God is good? Diba? All the time. No? Pero minsan kapag nandiyan na yung pagsubok, nandiyan na yung kahirapan, nasasabi ba natin, God is good? Diba? Parang ang hirap isipin na, mabuti ba talaga ang Diyos? Samtang naghihirap ako ngayon. O kaya, katulad ng pamilya ng kapatiran natin na sila di ba? Naisip kaya nila na, bakit namatay agad yung tatay namin, di ba? O kaya bakit ganito yung nangyari sa pamilya namin? Mabuti ba talaga ang Diyos? Pero hindi yun ang ano ng Diyos hindi dalaktuan ng Diyos. Alam mo, kahit na ano man sabihin ng tao, hindi natin maaalis o hindi natin mabubura na mabuti ang Diyos. Kahit na ano pa yung kalagayan mo, kahit na ano pa yung nangyari sa mundo, hindi natin mabubura. Hindi natin mapapalitan na mabuti ang Diyos. Kasi hindi siya nakatuon Hindi siya nakatuon doon sa title, kundi doon sa ginagawa niya sa bawat nananampalataya sa Kanya. At saka doon, kundi doon sa layunin niya, at saka naisin niya mangyari doon sa mga nagtitiwala na nananampalataya sa Kanya. Ipag-isipin niyo, kung magulang ka, meron ka iniisip na kasamahan sa anak mo? Kahit na masuwahin siya, o kaya hindi siya masunurin sa'yo, o kaya napakasama ng anak mo na to, meron bang inisip na kasamahan sa kanya? Gaano ba yung Diyos, di ba, na iniisip sa bawat sa atin, ano ba yung ikabubuti ng anak mo na ito? Saan ko ba ito dapat dalhin? Saan ko ba dapat ito ilagay? Saan ko dapat siya palakarin para hindi siya mapahama? So, ang ginagawa ng Diyos sa atin, pinapaunawa niya sa atin na yung layunin ko sa iyo, napakabuti. Yung gusto ko mangyari sa iyo, napakabuti. Ikaw, anong gusto mong gawin sa buhay mo? Diba? Kaya nga sabi ni Moses na kausap niya mga Israelita, piliin niyo ang buhay kaysa kamatayan. Diba? Piliin niyo ang buhay kaysa kamatayan. Dapat magkaroon tayo ng pagkabukas ng isipan. Ano ba yung gusto ng Diyos sa akin? Ano ba yung gusto mong ipagawa sa akin ng Diyos? O yung gusto kong lakarin ko ng Diyos, o gusto ng Diyos na lakarin ko. So, ang gusto ng Diyos na lakarin ng bawat sa atin na maging matuloy tayo sa harapan niya para hindi tayo mapahama, para hindi tayo mapariwala. Di ba? Yun yung gusto ng Diyos na para mapabuti ka anak, sumunod ka sa akin. Di ba? Yun yung gusto ng Diyos. Kasi
kung susunod tayo sa Kanya, di ba? Kung susunod tayo, kung magpapasakot tayo sa Diyos, alam natin o alam ng Diyos na hindi tayo mapapahamak. No? Sabi nga dyan dun sa yung El Rajum. Yung El Rajum, ang ibig sabihin, God is compassionate. No? Meron siyang habag sa bawat isa natin. Di ba isipin nyo, nung tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, di ba? Saan tayo patungo? Di ba patungo lahat tayo sa impyerno? Patungo lahat tayo sa kamatayan? Patungo lahat tayo sa kapariwaraan ng buhay? Naisip ko nga, kung hindi ako nakakilala sa Panginoon, ano kayong buhay ko ngayon? Di ba? Maring yung buhay ko ngayon napakalayo sa buhay ko na magiging buhay ko na hindi nakakilala sa Panginoon, di ba? Sa bawat sa atin, siguro naisip rin natin yun na yung buhay natin, siguro napakalayo sa buhay sa buhay mo ngayon na magiging buhay mo dapat kung hindi ka nakakilala sa Panginoon. So dahil sa compassionate ng Diyos, siya ay napakamahabagin, concerned sa bawat sa atin. No? Ipinakita niya sa atin na dapat kang mamuhay ng ganito. Dapat mo sundin itong salita ko. Dapat kang sumampalataya o manalig kay Yesu Cristo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Yun yung gusto ng Diyos. Dahil siya ay napakabuting Diyos. Kahit hindi niya tinignan kung gaano kasama, kung gaano yung ginawa mo na pagtalikod o pagsalansang sa mga ulos niya. Diba? Hindi niya tinignan ng Diyos. Hindi niya inisip na, itong tao to, kunwari lang ito na susunod sa akin, pero hindi naman, di ba? Hindi niya tinignan. Kundi ang tinitignan niya sa atin, kung gaano tayo titiwala sa Panginoon Yesu Cristo, na namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya sa sarili niya, binayaran niya yung kasalanan natin, no? At muling nabuhay para makasama niya tayo sa kanyang kaharian. So yung bawat sa atin, di ba, hindi naman tayo karapat-dapat eh. Wala naman sa atin karapat-dapat na, ito, mabait ka, langit ka, ito, salbahe ito, impyerno ito. Hindi naman ganun eh. Ang tinignan ng Diyos sa atin, na napalataya ka sa anak niya na si Yesu Cristo na nagbigay ng buhay para sa iyo. So makikita natin dito, si Joseph, si Joseph, 2 full years in prison. Diba? Nung sinabi niya dun sa cupbearer ng Parao, sabi niya, alalahanin mo ako kapag nabalik ka na sa pwesto mo kasi makakausap mo yung Parao, sigurado eh. Ikaw nga yung tagapagbigay ng alak sa kanya eh. Pero di ba makikita natin si Joseph na sa isipan niya na merong plano ang Diyos. Merong gagawin ng Diyos sa buhay ko. Meron siyang ipinakita sa akin na vision na dapat mangyari sa buhay ko, di ba? Na nakita niya na ang Diyos mabuti sa buhay niya. No? Hindi lang nung nasa buhay pa siya, nasa bahay pa siya ng kanyang tatay, di ba? Makikita naman natin, di ba, yung nasa bahay siya ng kanyang tatay, di ba, mahal na mahal siya ng tatay niya, pinatayin pa siya ng iba't ibang kulay na damit, di ba? At saka siya yung laging kasama ng tatay niya sa bahay nila, di ba? Makikita rin natin na yung nanay ni Joseph, di ba? Ano siya? Mahal din siya, mahal na mahal siya nito kasi matanda na nga sila nung namatay nung ipinanganak, no? Matanda na sila nung ipinanganak si Joseph, no? Lahat ng ito, makikita natin na dinanas ni Joseph yung bagay na ito dahil alam niya na kahit dinanas ni Joseph yung mga bagay ito, alam niya na mabuti ang Diyos. Di ba bakit? Nung pinagpili lang siya ng mga kapatid niya, hindi niya sinisi ang Diyos o tinanong niya ang Diyos. Di ba? Hindi niya binigyan ito ng pagtatakbo o nagpaktol siya. Di ba makita natin pagdating niya nga doon kay Potipera, no? Kay Potiphar, na makikita natin na kinilala siya bilang isang lingkod ng Diyos o nasa kanya ang Diyos dahil yung mga ginagawa niya, no, successful. Makikita natin doon na gano'n. Ano pa? Makikita natin nung ikinulong siya, di ba? Naging siya doon, naging pinunong pa nila sa loob ng kulungan. Dahil naniniwala siya na ang Diyos ay mabuti. Parang sa atin minsan kapag kayo na nga yung nangyayari sa buhay natin na, halimbawa, itong pandemic na to, naisip ba natin
na ang Diyos ay mabuti sa atin. Di ba ako, inaamin ko na simula ng pandemic at hanggang ngayon, wala naman akong natatandaan na pinabayaan kami ng Diyos eh. Di ba? Siguro ganun din sa bawat sa atin na hindi niya tayo kinalimutan, hindi niya tayo hinayaan na magkasakit. Di ba? Isipin niyo na lang yung COVID, di mo nakikita, di ba? Paano na lang pagdating mo sa supermarket, tapos nahawakan mo yung isang bagay, tapos naisubo mo, nagkaroon ka ng COVID, tapos nagkasakit ka, and then namatay ka. So makikita natin doon na pero kung gano'n nga yung nangyari, ibig bang sabihin, ang Diyos hindi siya mabuti sa iyo, di ba? Kasi may mga Kristiyano rin na namatay eh. No? May mga Kristiyano rin na namatay sila doon sa COVID na yun. Hindi pa rin yan nagbatayan para, kasi sa atin sinasabi natin ito, hindi kasi natin naranasan yung bagay na yun na sinasabi natin ang Diyos ay mabuti. Pero sa totoo lang, nasabi ko nga kanina, hindi natin pwedeng i-erase o pwedeng palitan. No? Hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay masama o kaya ang Diyos ay hindi mabuti. Hindi natin pwedeng palitan yun. Kasi yun na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, na siya ay napakabuti sa bawat sa atin. Sa bawat pakikitungo, di ba? Sa bawat pangyayari sa buhay natin, na siya ay napakabuti. Ano pa? Mabuti ang Diyos kay Joseph dahil na-remember pa siya. Buti na-remember pa siya ng cupbearer, di ba? Biro mo 2 years, kaya nga tatanungin ko, sino sa inyo rito yung nakakatanda last 2 years? Yung nakilala niyo na tao, di ba? So siguro kasi ito, may ginawa sa kanya nakabutihan. Pero meron pa kayong nakakalala na 2 years ago, may ginawa sa inyo kabutihan itong taong to. Tapos maalala niyo pa yung kalagayan niya, di ba? Wala na, di ba? Meron ba? Meron pa nakakalala ko, parang wala na akong maalala 2 years ago. Eh, ang tagal na lang, di ba? 2 years ago. Pero ipinapakita rito kasi ng Diyos, di ba, na siya ay mabuti pa rin kay Joseph, di ba? Bakit? Kasi pinapakita niya rito na ito na yung pagkakataon, ito na yung plano sa iyo na inihanda na mangyayari, di ba? So makikita natin dito na dahil sa kabutihan ng Diyos, nangyari dito na yung cupbearer tumayo. No, sinabi niya dun sa Parao na So sabi dun sa 9:12, sa 9 sabi, lumapit sa Parao ng tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Kita niyo yung cupbearer, nagano pa siya, nagpangumaba pa siya, meron siyang pagkukulang na nagawa. Nang magaling po kayo sa amin, ng punong panadero, at pinagbuhan ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y kapwa na naginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon. Siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. So makikita natin dito na naalala niya pa na kung ano yung ginawa ni Joseph ng 2 years ago. Diba? Detalyado. Diba? Bakit? Dahil sa kabutihan ng Diyos yun. Diba? Hindi yung dahil dun sa cupbearer, matandaan kasi yung cupbearer. No? Kasi yun yung trabaho niya. No? Tinatandaan niya yung mga timpla ng alak, no? O yung timpla ng mga juice na kailangan ng paraon. Pero hindi yun. No? Ipinapakita rin ng Diyos na maaalala kita. Diba? No, ang alalahanin pa rin kita pagdating ng araw. Minsan, kasi ang iniisip natin, nakalimutan tayo ng Panginoon. Okay, hindi tayo kilala ng Panginoon. Hindi. Dahil sa kabutihan niya sa atin, kilala niya yung pangalan. Alam niya kung anong bilang ng buhok sa katawan. Yung detalye ng buhay mo, kung paano ka umiiyak, kung paano ka nagtulog sa araw-araw. Alam ng Panginoon yun. Dahil siya ay mabuti sa bawat sa atin. Diba? Ano pa? God give an answer. Ito yung maganda rito. No? Sabi lang sa 15:16, sabi rito lang, no? 41:15-16. 41:15-16. Sabi rito ganito. Sabi niya, sinabi ng Paraon sa kanya, ako'y nanaginip, ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan iyon. Nabaltaan ko mahusay ka pagpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po sa akin galing ang katugunan sa aking Yosef. Ang Diyos po lamang ang nagbibigay ng katugunan. Diba? Meron ka bang tanong sa Diyos?
Meron ka bang pag-aalinlangan? O meron ka bang bagay na naguguluhan? Tanungin mo sa Diyos. Ilapit mo sa Kanya. Ano yung malaking katanungan mo sa buhay? Diba? Ano ba yung nararanasan mo sa buhay mo na parang hindi mo maintindihan? Tanungin mo sa Diyos, meron siyang katutunan para sa iyo. Diba? Minsan parang hindi natin ito nakikita o napipil, no? Dahil alam natin na parang ang Diyos, meron siya sariling gawain eh. Busy siya sa pamamahal, sa sanlibutan, busy siya sa pag-desisyon ng mga bagay ng mga bagay na ito. Pero yung mga maliliit na katanungan, no? Naitanong mo na sa Diyos. No? Minsan parang iisip natin, bakit nag-ganito yung bagay na ito? Pero, naitanong mo na sa Diyos. Alam niyo po kung meron po tayong intimacy with God, kahit yung mga maliliit na detalye sa buhay natin, pwede natin itanong sa Kanya na, Lord, bakit nangyayari ito mga bagay na ito? Bakit ko tinaranas ng mga bagay na ito na parang hindi naman ako deserving? O kaya, bakit kaya yung bagay na ito napakalayo sa akin, pero gusto ko makamit? Di ba? Natanong pa natin sa Diyos, tandaan natin, God, give an answer. No? Kahit sa panalangin natin, lagi siyang pizza sa atin. Di ba? Hindi niya tayo pinabaliwala. Di ba maganda marinig sa atin minsan? Parang sa tabi kasi natin marinig sa panalangin natin. Yes. Di ba? Yun lang yung focus natin minsan. Na hindi natin minsan alam na kapag nagno ang Panginoon, ang ibig sabihin nun, paano yan sa kabutihan? Di ba? Kasi kung lahat ng pinanalangin natin, nag-yes ang Diyos, di ba? Isipin mo. Baka yung bagay na yun na pinanalangin mo, masama yung kahinginan nandito. Di ba? Parang minsan ang nakatinglan kasi sa tayo o nakapokus lang tayo dun sa panalangin natin sa buti ng Diyos na opo, yun lang. Yun yung gusto natin marinig. Kasi gusto natin tayo yung mangunguna o tayo yung masunod kumpara sa kalooban ng Diyos. Pero, di ba? Obviously naman, hindi naman yun ang dapat eh. Di ba? Sa pamilya o sa mga magulang, pag sinabi ng magulang na hindi pwede, alam na kasi na baka meron mangyari hindi maganda. Pero sa Diyos, pag sinabi niya hindi pwede, dahil alam ng Diyos kung ano yung kahihinang nandito sa buhay ng bawat isa sa atin. Di ba? Alam niya eh. Alam niya yung mangyayari sa susunod ng mga panahon eh. Kasi tayo nakatingin lang dun sa pansamantala, yung bukas, yung sa susunod na araw. Pero hindi natin naisip yung after 5 years, ano yung mangyayari sa'yo? Diba alam ng Diyos yun? After 10 years, ano yung mangyayari sa'yo? Diba? Parang, kasi ang gusto kasi natin yung sagot na pinapanalangin natin, mabigyan ng katugunan ng ayon sa gusto natin. Pero hindi yung gano'n ng Diyos. Ang gusto niyang sagot sa atin, yung ayon sa gustuhan niya, dahil siya ay Diyos na mabuti. Tandaan natin, na ang bawat sagot sa atin ng Diyos, nakadepende yun sa kabutihan niya. No? Hindi man yun ayon sa naisip natin o ayon sa kagustuhan natin. Basta isipin natin, kung ano man ang sagot ng Diyos, yun ay nakadepende dahil siya ay napakabuting Diyos. Ibig sabihin, kahit na hindi yan gusto mo. Pero Lord, kahit hindi yan gusto mo, basta ikaw ang may gusto. Kahit hindi yan ang gusto mo mangyari sa akin, susunod ako. Dahil alam ko, para yan sa kabutihan. Dapat maging ganun yung puso natin. Dapat baguhin natin yung setup natin sa mind natin na, ito bagay ito gusto ko. Pero yan ba yung gusto ng Diyos para sa'yo? Diba? Yan ba yung gusto ng naisin ng Diyos? O yan ba yung makakabuti sa'yo? Tandaan natin na minsan ang inisip kasi natin, bakit hindi parang mapasaya tayo ng Diyos? Kasi hindi yun ang priority ng Diyos natin. Yung mapasaya tayo. Kundi ang mapabuti yung bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo maging masaya. Di ba? Kasi pwede ka maging masaya kung meron kang ginagawang kasalanan. Inuulit ko yun na sinasabi na, di ba? Minsan ang saya natin pag magawa tayo ng kasalanan na naniligayahan tayo, naaalim tayo. Pero ang Diyos ba? Gusto yun para sa atin? O makakabuti ba yun para sa atin? Di ba? Hindi eh. Di ba?
ang Diyos lagi siyang may sagot sa atin. Dahil meron siyang kabutihan o dahil siya ay napakabuting Diyos. So yung dapat isipin natin ng Lord, tunay na napakabuti mo. Dapat isipin natin sa sarili natin, o ilagay natin sa isipan natin, na kahit na ano yung nangyayari sa buhay natin, hindi natin mapapalitan, ang Diyos ay napakabuti. No? Kasi parang minsan yun yung nagiging ano natin, na ang kasalanan ng Diyos na hindi niya kasalanan yung nangyayari sa atin. No? Meron siyang itinuturo sa bawat isa sa atin. Meron siyang gustong ipahatid. No? So yun yung panguli. God's will prevail. No? Yung kalooban niya, yung pa rin ang mangyayari. Ito yung maganda nito, no? na dahil siya ay may control, na dahil siya ay mabuti, no? Yung kalooban niya, yung pa rin ang mangyayari sa atin, sa buhay natin. Hayaan natin mangyari yung kalooban niya sa buhay natin. Sapagkat yung kalooban niya, no? Yun yung pinaka-the best, na yun yung para sa atin. No? So, ano yun? Yung dito, nangyari dito, yung 7 years of great abundance. Di ba? Makikita natin, ang daming na ani. No? Natatandaan niyo ba yung mana? No? Yung mana, ilan ang kukunin nila kapag pang-anim na araw? Pang ilang araw? Pang 2 araw. Diba? Makikita natin dito na yung pang-anim na araw, ang kukunin ng mga Israelita, pang 2 araw. Bakit? Kasi yung linggo, walang mana, walang darating na mana. No? Yung mana kasi araw-araw dumarating yan, di ba? Makikita natin doon na yung provision ng Diyos araw-araw, pero pagdating ng pang-anim na araw, 2 beses na provision. No? Ibig sabihin, mas marami ng 2 beses kapag kadating ng pang-anim na araw. Bakit? Kasi provision niya yung para sa Sunday o para natanggal Sunday, hindi yung 7 day. No? Ibig sabihin doon na yung pang-7 araw, walang lalabas o walang kukuha ng mana kasi walang manang mahuhulog mula sa langit. Makikita natin doon na yung Diyos, no, kumikilos siya ayon sa kanyang kagustuhan. No, kung ano yung kalooban niya. No, hindi nagaling na siya doon sa mga tao, sa mga Israelita. Kasi bakit? Nung 7 araw, ang ginawa nila, lumabas pa rin sila sa field. Bakit? Kasi ang akala nila mayroong mana. At wala silang makitang mana. So makikita natin dito kung ano yung kalooban ng Diyos, yun yung magaganap. Hindi yung kalooban natin. Kasi minsan nang iniisip kasi natin nga, yung katulad sabi ko kanina, yung prayer natin. Di ba? Kung ano yung gusto mong mangyari, yun na. Di ba? Hindi, kahit ano mangyari, basta ito yung gusto mong mangyari. Kahit ayaw ng Diyos. Hindi pwede gano'n. Hindi tayo makakasagot sa paggustuhan ng Diyos kapag gano'n tayo. Dapat tayo magpakumbaba. Katulad ng kapir na nagpakumbaba siya na may kasalanan ako, hindi ko nasabi yung bagay na to. Di ba? Dapat magpakumbaba rin tayo sa harapan ng Diyos na, Lord, tunay ka na, kung kalooban mo itong bagay na to, ito yung mangyari kahit ayaw mo yan. Dapat maging ganun tayo. No? Ano pa? 7 years of famine, di ba? Merong abundance, 7 years, tapos 7 years of famine. Mapipigilan ba natin yun? Siguro naisip natin na dyan, ano kaya gawin natin dyan, magkaroon tayo ng patubig para hindi magkaroon ng tatlo yun. Diba? Pero hindi yun eh. Kasi ibigay na ng Diyos yan, nakalatag na yan eh. May plano na ng Diyos yan eh. Dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil siya ay El Shaddai, siya yung pinakamakapangyarihan, kaya magaganap yan. No? Kaya, alam niyo po kung makikilala lang talaga natin ang lubusan ng Diyos. Yung parang, ang pagkakilala pa lang natin, kukunti eh, di ba sa Diyos? Yung parang gano'n makakilala ang Diyos. Ang kilala ko siya tagapagligtas, kilala ko siya mapagbigay. Pero mas mauunawaan pa natin, makakatch natin kung ano yung gusto ng Diyos, kung sino siyang Diyos. Ma-amaze ka eh. Ma-amaze ka sa kanyang kapangyarihan. Bakit? Di ba? Kung gusto niya mangyari, para sa kabutihan ng tao yan eh. Di ba? Oo ka na, o kaya aano ka na dyan, aayo ka na. Di ba? Kaya lang minsan masakit nga, di ba? Mahirap. Yun yung minsan
ang iniisip natin, ang hirap niya. Ito, di ba, 7 years of famine, di ba? Walang pagkain. No, hindi lang sa buong Ehipto, kundi sa buong land, sa buong area, din sa lugar na yun, talagang walang pagkain. Walang pagkain. Diba, ang hirap yan. Pero pinagawa pa rin ng Diyos yan. Bakit? O ipinurso pa rin ng Diyos ko, pinayagan niya pa rin na mangyari na magkaroon ng famine kahit maraming mamamatay. Di ba yung katulad ng COVID-19 sa buong mundo ngayon? Diba? Sa palagay niyo, ang Diyos ang nagpayag yan? Diba? Merong plano kasi ang Diyos. Kasi kung sa nakakala natin, pagka may kahirapan, ayaw na natin, ayaw na natin, hindi gagawin ng Diyos yan, napakabuti niya na eh. Hindi, meron siyang plano eh, meron siyang gustong gawin eh. Diba? Meron siyang gustong ipaiwanig sa bawat isa sa atin. Malay niyo, gustong salain ng Diyos yung church, kung talagang tunay na mananampalataya yung bawat isa sa atin, di ba? Kung sino yung mawawala, at saka kung sino yung tatalikod. Pero hindi naman siguro ganun. No? Sa pananaw ko lang yun. O sa ano ko lang yun, sa hinagap ko, sa isipan. Pero ano naman yung gusto ng Diyos, tandaan natin na ito lagi makakabuli sa bawat isa sa atin. Diba? O kung ano man yung ilagay ng Diyos. No? Parang minsan nakakaalam natin, maraming mga matay, makakasama. Hindi. Siya pa rin ang nakakaalam kung ano yung dapat sa atin. Ano pa? Ang ano, di ba yung spirit? No? Sabi niya dun sa 38 to 49, sabi dito ganito, 38 to 49, sabi ito sa Bible na ako, sinabi nila, bakit po tayo hahanap ng iba samantalang siya na ang pinapatabayan ng Espiritu ng Diyos? Kahit sinabi ng Paraon kay Jose, ang Diyos ang napakita sa iyo sa lahat ng ito, kahit wala nang uuna pa sa iyo sa kabuluhan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Lahat ng ito, ka ng lahat. Ito lamang ang aking trono, ang kaibahan mo sa akin. Makikita natin dito, no? Itinaas na siya ng power sa pwesto. O inilagay na siya sa pangalawang posisyon sa buong Ehipto. Bakit? Kasi yun yung gusto ng Diyos na pamahalaan ni Jose yung Ehipto para sa kaligtasan ng kanyang sambayanan. Na makikita natin later on na kung bakit si Joseph ay napunta dun sa Ehipto dahil sa kalooban ng Diyos. No? So makikita natin yung later on kapag nag-uusap sila ng mga kapatid niya. So ano pa? Yung last, no? What God will do to His people? Ano yung gagawin ng Diyos sa kanyang mga anak? No? Una-una, no, God has made us forget our troubles and bitterness. So, ang ginagawa sa atin ng Diyos, pinapakalimutan niya, katulad ng ginawa niya kay Joseph. No? Pinapakalimutan niya yung nakaraan sa atin. No? Yung mga nakaraan natin na mapait, nakaranasan, yung kaguluhan sa buhay natin, no? Inaalis ng Diyos yun. Sabi nga ni Pablo sa Philippians 3:13 to 14, sabi niya ganito. Philippians 3:13 to 14. Sabi niya ganito. 3:13 to 14. Philippians. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na natupad ko na ang bagay na ito. Ang ginagawa ko ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamutan ang mga nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hantong sa langit. Sabi na, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So dapat daw ganun gawin natin ganun yung gagawin sa atin ng Diyos na kalimutan yung nakaraan. No? Kalimutan na natin ano man yung pait, yung hirap na naranasan natin yung nakaraan. Kalimutan na natin yun kasi hindi yun ang naisin ng Diyos sa atin. Kundi ang naisin ng Diyos sa atin yung magbago tayo ng pananaw patungkol sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos sa atin na kilalanin natin siya kung sino yung Diyos na dakila.
kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Para ano tayo, maka-move forward dun sa paglago na naisin ng Diyos sa bawat sa atin. No, kaya maraming mga Kristiyano na hindi sila lumalago o hindi sila nakakausap kasi naaalala pa rin nila. O kaya nababalikan nila yung dati nilang buhay na, di ba, yung ang hirap ng buhay mo, o kaya yung buhay mo na makasalanan, naaalala mo pa rin, o kaya yung pait na naranasan mo, yung galit, yung puot dun sa puso mo na hindi mo maalis, di ba? May burden ka pa rin o meron ka pa rin dalahin sa buhay mo na hanggang ngayon, bit mo pa rin na kahit na Kristiyano ka na. Diba? Dapat hindi ganun. Dapat hindi tayo mamuhay sa ganun kalagayan. Bakit? Kasi ang gusto ng Diyos, maging mabunga tayo. Diba? Sabi yan, God had made us fruitful in our affliction. So, ito yung maganda rito, no? Na kahit meron kahirapan, meron tayong natututunan. O kaya meron tayong paglago. Diba? Ngayong pandemic, anong paglago o meron tayong naranasan, di ba? Sipin nyo, ano ang paglago yung naranasan ko ngayong pandemic? Lumago ba ako o lalo ba akong na-down sa pananampalataya ko? Di ba? Hindi yun ang gusto ng Diyos sa'yo na mag-down ka o kaya tumalibot ka sa Kanya o kaya manghina ka sa pananampalataya mo ngayong pandemic. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Dahil ang gusto ng Diyos sa'yo, magtagumpay ka lagi sa pakikipaglaban sa kasalanan o sa pakikipaglaban sa kasamaan. Doon sa Corinthians 4:17, sabi ni Pablo dito, 2 Corinthians 4:17, ang sabi niya ganito. 2 Corinthians 4:17. Tandaan natin na ang Diyos, gusto niya lagi tayo magtagumpay. Hindi niya tayo nais na maging talunan. Sa anong kalagayan sa buhay natin, hindi niya tayo mahayaan na patuloy na maging talunan. Gagawa siya ng paraan. Tutulungan niya tayo para tayo magtagumpay. Sabi dito, Galatians 4:17. 2 Corinthians 4:17, sabi dito na ito. Sabi, ang kahagya at panandali ang kapigati ang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kita niyo si Pablo, sabi niya rito, ang bahagya at panandali ang kapigati ang dinaranas ko ngayon ay nagbubunga ng kaligayahan at walang hanggan at walang katulad. Diba? Kaligayahan, walang hanggan at walang katulad. No? Si Pablo nakatingin pa rin dun sa future na darating ang araw later on. No? Makakasama natin ng Diyos. At tatanungin niya tayo kung ano yung at sabi niya sa atin na well done, good and faithful servant. Diba? Yun yung gusto natin marinig ko, yung gusto ng Diyos para sa atin na bawat anak niya ay magtagumpay sa pakikipaglaban sa kasamaan. Tayo po yung lang. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyo, sa iyong kaputihan sa bawat isa amin. Tuloy nga po na napakabuti mong Diyos. Ikaw ang may kontrol sa bawat bahagi ng aming mga buhay. At ang lahat ng bagay na ito kaya mong papadalangin, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Sapagat ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ang may hawak ng aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ang may hawak ng mundong aming kinalalagyan. Nagpapasalamat po kami sa iyo na pinatutunayan sa amin na ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan at walang katulad. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na pinakamataas sa lahat ng mga Diyos. Nagpapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you.